Panginoon, tayo laging nagtitipon upang matutong magmahalan sa pag-ibig na nakamtan. Buhay ay niyalay niya sa dakilang Diyos Ama upang atin ang makamtan. Buhay na walang hanggan sa piging ng ating Panginoon, tayo laging nagtitipon upang matutong pagmahalan sa pag-ibig na nakamtan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Upang tayo maging marapat sa misang ito, magsisimuna po tayo para sa ating mga kasalanan at pagkukulang. Tayo pong lahat, inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Magdasal natin na iadya tayo ng Panginoon sa malakas na lindol. Magdasal natin ang intensyon ng mga tumutulong sa ating simbahan, sa atin, ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa kanila, ang mga breadwinner ng pamilya, ang mga nagpapamisa, at ang mga kasama nating nagsisimba. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kalugdan mo kami at pagbigyan na magkamit ng kaloob mong karagdagan upang sa maalab naming pananalig, pag-asa at pag-ibig, kami mamalaging tumatalima sa iyong kautusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinabi sa akin ng Panginoon, pumunta ako sa Jerusalem at ipahayag ko ito sa lahat ng naroroon. Natatandaan ko ang iyong katapatan noong bata ka pa. Mahal na mahal mo ako nang tayo'y bagong kasal. Sinundan mo ako sa gitna ng disyerto, sa gitna ng lupaing walang tanim na anuman. Israel, ika'y aking lamang. Ikaw ang pinakamainam na bahagi ng aking ani. Pinahirapan ko ang lahat ng nananakit sa iyo. Pinadalhan ko sila ng mga kaguluhan. Akong Panginoon ang nagsasabi nito. Dinala ko sila sa isang lupaing masagana upang tamasahin nila ang kayamanang niyon. Ngunit dinungisan nila ang ibinigay kong lupain dahil sa karumaldumal nilang mga gawain. Di man lamang nagtatanong ang mga saserdote, nahan na ngayon ng aking Panginoon. Di ako nakilala ng mga dalubhasa sa kautusan. Hindi sumusunod sa akin ang mga pinuno. Nangangaral ang mga propeta sa pangalan ni Baal. Sumasamba at naglilingkod sa mga Diyos-Diyosan. Kaya manginig kayo sa takot o kalangitan. Manggilalas kayo at mangilabot. Akong Panginoon na nagsasalita. Dalawa ang kasalanan ng ating bayan. Tinalikdan nila akong bukal na tunay na buhay. At humuhukay sila ng sariling balon, mga balong walang maibibigay na tubig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa iyo poon magmumula ang umiiral na madla. Sa iyo poon nagmumula
ang umiiral na madla. Sa wagas na pag-ibig mo, O Poon, ay walang hanggan, at ang iyong pagtatapat ay abot sa kalangitan. Matuwid at matatag ka na tulad ng kabundukan, ang matuwid na hatol mo, sinlalim ng karagatan. Sa iyo poon nagmumula ang umiiral na madla. O Diyos, iyong pag-ibig mo'y mahalaga at matatag. Ang kalangitay na darama sa lilim ng iyong pakpak. Sa pagkain ay sagana sa sarili mong tahanan. Doon sila umiinom sa batis ng kabutihan. Sa iyo poon nagmumula ang umiiral na namadla. Sa iyo rin nagmumula yaong lahat na may buhay. Ang liwanag na taglay mo ay sa amin umaakay. Patuloy mong kalingain ang sa iyo'y umiibig. Patuloy mong pagpapalain ang may buhay na matuwid. Sa iyo poon nagmumula ang umiiral na madla. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, lumapit ang mga alagad at tinanong si Jesus, "Bakit po niyo dinadaan sa talinghaga ang inyong pagsasalita sa kanila?" Sumagot siya, "Ipinagkaloob sa inyo na malaman ang mga lihim tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi ito pinagkaloob sa kanila. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana, ngunit ang wala, kahit ang kaunting nasa kanya ay kukunin pa. Nagsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng talinghaga sapagkat tumitingin sila ngunit hindi nakakakita at nakikinig ngunit hindi nakaririnig, ni nakakaunawa. Natutupad nga sa kanila ang hula ni Isaias na nagsasabi, makinig man kayo ng makinig, hindi kayo makauunawa, at tumingin man kayo ng tumingin, hindi kayo makakikita, sapagkat naging mapurol ang isip ng mga ito. Mahirap makarinig ang kanilang mga tainga at ipinigit nila ang kanilang mga mata. Kundi gayon, di sana'y nakakita ang kanilang mga mata, nakarinig ang kanilang mga tainga, nakaunawa ang kanilang mga isip, at nagbalik loob sa akin. At pinagaling ko sila, sabi ng Panginoon. Mapalad kayo sapagkat nakakakita ang inyong mga mata at nakaririnig ang inyong mga tainga. Sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at matutuwid na tao ang nagnasang makakita sa inyong nakikita, ngunit hindi ito nakita, at makarinig sa inyong naririnig, ngunit hindi ito napakinggan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lasalette Quasay Parish, kung saan ayos lang pong umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal sa kanyang anak upang maging maayos ang lahat. Ano raw? Ano yun? Teka, nawala yata ako. Nakatugon na po ba kayo ng ganito? Sa isang pahayag na narinig ninyo, sinabi sa inyo, nabasa ninyo, di po ba? Usually, ganito ang nagiging tugon natin kapag malabo, pabago-bago, at hindi natin maintindihan, hindi natin mag-gets ang statement na pinararating sa atin with matching kunot ng noo, ngiwi, kamot ng ulo. Parang yung naging reaksyon ng marami daw sa naging statement ng isang content creator. Hinggil sa allegedly ay pamamalo ng Chinese Coast Guard, isang sundalong Pilipino. Sabi niya kasi, ayan, napanood ko yung hampasan ng batuta at sagawan ng CCG at Philippine Navy sa Ayungin Shoal. Bakit kasi dumikit? Napukpok tuloy sila ng tropa. Again, marami daw ang ano yun? Ano raw? Diyan sa statement na yan, kasi nasa teritoryo nga naman natin ng sundalong Pilipino. Kaya hindi silang lumapit, mga Chinese. And besides, Pilipino yung content creator na yan. Bakit nga naman parang mas pumapabor pa siya sa mga banyagang nanghaharas sa kanyang kapwa Pilipinong hinaharas? Labo nga naman.
Well, parang ganyan din ang naging reaksyon ko sa isang bersikulo dito sa Ebanghelyo na ating binasa na galing mismo sa ating Panginoong Jesucristo. Sabi niya kasi, ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana. Ngunit ang wala, kahit ang konting nasa kanya ay kukunin pa. Di ba? Parang ang labo din. Kasi nga, yung meron na, bakit bibigyan pa? Para managana. Samantalang yung wala, kahit konti yung nasa kanya, kukunin pa. Di ba? Parang labo rin. Nasaan ang hustisya doon? At ang mas malabo pa dito, o mas nagpalabo pa, ay kay Kristo mismo galing ang statement na ito. Kay Kristo, na alam naman po nating pare-pareho, na patas sa lahat, at higit sa lahat, ay may malasakit sa mga pinakawala. Pinakawalang pagkain, pinakawalang sumusuporta, pinakawalang matatakbuhan. Inaasikaso ng Panginoon yan. Kaya sa una, ang sakit dito sa bangs eh. Bakit niya nasabi yan? And I said, sa una, part first lang, sapagkat kung pagninilayan po nating mabuti ay maunawaan din naman natin eventually ang kanyang punto o dahilan. You see, ito po ay bahagi pa rin ng kanyang mga sinabi na talinghaga tungkol sa paghahari ng Diyos na sinimulan nga po niyang inilarawan sa pamamagitan ng mga binhing na hasik na sumisimbolo sa kanyang salita, sa kanyang mga grasya na dapat nating pahalagahan sapagkat kung hindi, ay mawawala sa atin yan. Hindi dahil sa kukunin niya yung salita o yung mga grasyang niyan, kundi dahil sa hindi mamumunga, which means hindi ma-develop, hindi ma-enhance, hindi mag-grow sapagkat hindi nga natin pinapahalagan hanggang sa mawala na ito ng kabuluhan. Yun ang ibig sabihin ng Panginoon sa bersikulong yan. Parang yung sabi sa akin kamakailan ng aking kaibigan na nagpatayo ng bahay, pinaayos niya, pinaganda niya, pero hindi naman niya napupuntahan kahit minsan lamang sa isang buwan. Ayun, sabi niya, ako, may mga nasisira na, may mga lumuluwag na, may kinakalawang na, may nababaklas na, may inaanay na. Sabi nga niya, Father, ang bahay pala parang tao rin kapag hindi mo napapahalagahan, nagtatampo din. So yung bahay niya nandun pa rin, buo pa rin, nandun pa rin. Pero habang hindi niya ito binibigyan ng halaga, parang ito'y unti-unti nang nawawala o kinukuha na sa kanya. Parang ganun ang biyaya, parang ganun ang salita, parang ganun ang grasya ng Diyos. Mai-apply din po yan sa ating mga talento at kakayanan. Baka po akala nyo hindi na masyadong nag-ensayo ang mga sikat na atleta or artist, musicians na kilala ninyo. Baka po akala nyo ay hindi na uma-attend ng mga mahalagang pagkasanay ang mga lawyers, engineer, doktor, police, na kinikilala ninyo. Baka po akala niyo ay hindi na nag-aaral ang mga epektibo ng politiko, manager, organizer, preacher, pastor. Nakilala nyo. Abi, nagkakamali po kayo. Sa katunayan, yung kanilang pagpapahalaga at pangangalaga sa kanilang talento mula noon hanggang ngayon, ang siyang dahilan kung bakit sikat, kilala at epektibo sila. Sapagkat yung talento nila na pinapahalagahan nila, mas nadadagdagan pa, mas na-enhance, mas lumalago, mas namumunga. Gayun din naman po pwede itong may apply sa mga relasyon na dapat nating pinapahalagahan. Sa pamilya natin, sa mga kaibigan natin, at ang relasyon din natin sa mga taong, sabi ko nga kahapon, simula pa ng una hanggang ngayon, hanggang sa huli, nandiyan na para sa atin. Alagaan po natin ang relasyon natin sa mga taong ito. Pahalagahan po natin sila. Because relationships flourish and cherish, but weaken when taken for granted. Simple lang naman. Paano tayo aanin ng maraming tanda ng pagmamahal kung hindi natin matandaan ang huling beses na tayo nagtanim ng pagmamahal? Pero sana, higit sa lahat, let us value our relationship with God. Hindi lamang sa dahil na ito ang talagang pinakamahalaga sa lahat, kundi higit din sa lahat, ito yung hindi mawawala kahit di pa natin pahalagahan. Yun nga lamang, paano mag-flourish ang ating relasyon sa Kanya kung ang magmamahal lamang ay siya at hindi tayo magmamahal sa Kanya. Di ba? May siguradong darating ang pagkakataon na isipin nating nagbago siya kahit sa totoo lang tayo ang nagbago sa Kanya. Projection, kumbaga, pag naman sana. Sa misang ito, ipagdasal po natin, ma-realize natin ang mga bagay, mga tao na dapat nating pahalagahan talaga ngayon sa ating buhay. Sapagkat kung ano at kung sino ang siyang ating pinapahalagahan talaga ngayon, ang siyang mananatili sa atin sa matagal na panahon. Ito sana ang hiling nating biyaya sa ating pagdiriwang ngayon. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos.
walang imposible sa Kanya. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong di ringkin ng Diyos ang samo ko, sapagkat anak niya ako. Alam kong di ringkin ng Diyos ang samo ko, sapagkat alam niya ang pinagdaraanan ko. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong di ringkin ng Diyos ang samo ko. Pumikit tayo. Panginoon, tulungan mo po akong mapagtanto ang mga mahalagang bagay, lalong-lalo na tao, relasyon sa buhay ko na hindi ko pinagyayaman, hindi ko pinapahalagahan, hindi ko iniingatan. Huwag naman sana dumating ang pagkakataon na mawala na sa akin ito ng tuluyan. Siguradong malaki ang aking pag-iisihan. Tulungan mo ko, Panginoon, na huwag ma-distract ng kung ano-ano mga boses at mga pang-aakit ng Diablo upang mawala ako sa focus ko. Tulungan mo po akong pahalagahan ang mga tunay na mahalaga sa buhay ko. Hallelujah! Unang-una ikaw. Nandiyan din ang aking pamilya, ang aking mga kaibigan, lalong-lalo na ang mga taong sa simula pa lang ay nandiyan na. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Basta, know your priorities. Alamin mo ang mga bagay, tao na totoong mahalaga at dapat mong pahalagahan na naayon sa kalooban ng Diyos. We cannot have everything in life, but at least we can have the best things in life. Yung talagang mahalaga. Yun ang mananatili. Yung pinangangalagaan natin. Yung ginagawa nating prioridad at sentro ng buhay natin. Siguraduhin natin na yan ang mahalaga talaga sa buhay natin. Dahil kung hindi, pag-isihan natin. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo, kaparan sa unang-una ngayon magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, lahat ng iyong mga paghahaing pinag-utos nung araw ay iyong pinagtibay sa isang haing hantungan ng tanan. Tanggapin mo ang ginaganap ngayon ng iyong mga lingkod at basbasan mo po ito ng kabanalang gaya ng iyong kaloob sa mga alay ni Abel na lubha mong ikinalugod, upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maaasahan upang may mangunang umako sa pananagutan dahil hangad mong magbago ang kinamias ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis, siya ay nanaig. At ang kamatayan ay kanyang nalupig. Kahit siya ang aming daan para aming maasapit ang iyong tapat at maasahang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Usana sa kaitaasan.
Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, nawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay, ng kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa, ni Janice na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahan mo ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na pong aming mga ipagdarasal. Saglit nating ipagdasal sa puntong ito ng misa ang ating mga kakilalang yumao na. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos, isanuse ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Tumawag tayo sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng
ipapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw iligtas sa kasalanan. Samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayan mong aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo daw ang lahat. At sumayo rin. Bigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be with you. Spirit. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan, na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay, at gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan, patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin o mahal na Birhen ng Lazaret, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpapaalala sa amin magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahan loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo, itinurin mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak, maging sa iyong walang tigil na pananalangin pati luhay pumatak. Huwag naman mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito, at sa pananatili namin tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay, tuluyang matupad siya ay mahal nawa. na Birhen ng Lazaret, kapag kasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kami mga dumudulog sa iyo. Maraming pong salamat sa inyong pakikisa at sa mga tulong na binibigay ninyo na nagiging dahilan para marami din po tayong matulungan ng mga simbahan, ng mga parishes, ng mga institusyon at ng mga individual. Salamat po sa inyong tiwala at sa inyong pagmamahal sa ating inang simbahan. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo kasama ang ating pamilya ng mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Thank you rin Diyos. po. O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men,